Yang opioid na yan, mga kababayan, yung medicine na yan, parang fentanyl, alright, ay delikado kapag hindi ginagamit ng maayos. Sabi rito, higher doses ang ginagawa, pababagalin yung iyong paghinga, pati yun ang heart rate. So, babagal yung tibok ng puso mo. But higher doses can slow your breathing and heart rate, which can lead to death. Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili. Pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Yon, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Kamusta po kayo? Ito. Meron pong matinding pasabog. Ito pong si Mima Alicia Comments, mga kababayan, tungkol kay Maharlika. So itong si Maharlika na yung usap-usapan ngayon, nagkakalat ng kung ano-anong mga bali-balita laban kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay Presidente Bongbong Marcos. Una, inilabas niya yung pulboronic video. Ay, hindi pala inilabas. Kwinento lang. Kasi hanggang ngayon, wala pa po yung pulboronic video na pinagmamalaki niya. So, dahil wala pa nga siguro hindi pa tapos yung pag-edit, ang inuna niyang ilabas ay itong dokumento ng PIDEA. Dokumento ng PIDEA na mismong PIDEA mismo ang nagsabi na wala naman daw silang kopya nung sinasabi ni Maharlika na galing sa PIDEA. Gumamit pa siya ng isa pang karakter, na ang karakter naman ay sirang-sira. Ito nga po si dating PIDEA agent Morales, na parang bilib na bilib sa sarili, pero ang nangyari, ito palang taong ito ay ubod ng sinungaling. At yung kanyang kredibilidad ay sobrang questionable. Kahit sino tanongin mo sa Senado, talaga nagsasabi, hindi ka panipaniwala at hindi dapat pagkatiwalaan etong si Mr. Morales. Kaya naman doon sa Senado, na kapag nag-uusap si Maharlika at si Morales, sabi nila talagang bilib na bilib si Maharlika dahil talagang tumayo daw talaga si Morales kahit ginigipit. At sinabi niya na ang dami niya raw nailabas na totoo. Sa totoo lang, wala naman po siya napatunayan dun sa hearing eh. Alam niyo ba kung ano lang napatunayan niya sa hearing ni Mr. Morales? Napatunayan niya lang na napakasinungaling niya. At hindi siya dapat paniwalaan. Dahil yung lahat ng sinasabi niya, di ba lagi naman natin pinag-uusapan, galing po sa isang informant. Tapos yung informant, wala naman, hindi nila maipakita, hindi nila mailabas. Ang dahilan nila, hindi raw pwedeng ilabas dahil delikado buhay. Tarantaduhan naman yun. Diba? Informant ka, maglalakas loob ka na magsabi ng mga nalalaman mo kuno, tapos matatakot ka sa buhay mo. Anong klase yun? Hindi ka na lang naglabas ng information. Takot ka rin pala eh. Para saan pa yung ginawa mong paglabas ng impormasyon? Kung takot ka pala, hindi ka rin pala lalabas. Kawawa lang si Morales. Sa totoo lang, dito si Morales, tatanga-tanga rin eh. Kala ko ba magaling ka na, na agent ka pa naman. Tapos, ano nangyari? Ginagamit ka lang ni Maharlika para sa sarili niyang interes. Eto si Maharlika, ginagamit niya si Morales para siraan si Marcos at si First Lady. Hindi natin alam kung ano pinakadahilan eh. Basta ang alam natin,
nung eleksyon, talagang grabe yan. Magkakaibigan yan. Tuwan-tuwa pa nga yan nung nanalo si Marcos eh. Pero pagkalipas ng ilang buwan, una niyang binanatan si Trixie Angeles. Inappoint kasi ni Presidente Marcos si Trixie Angeles, kaya galit na galit siya eh. Sabi niya si Zoraida raw. O tapos nung natanggal si Zoraida, ito na nagtuloy-tuloy ng manira ito si Maharlika. At kala mo kapag nagsasalita siya, kala mo talagang parang sa bayan, no? Pag nagsalita siya, alam mo mga kababayan, ito ginagawa ko hindi dahil sa sarili ko, kundi dahil ito sa pagmamahal ko sa bayan. So yung sinasabi ni Maharlika, sobrang parang feeling sa sarili niya, sobrang linis niya. Ito ngayon. Merong pasabog si Mima. At matindi na ito mga kababayan. Sobra palang ano to. Kung may baho na inilalabas sila, mas matindi pala yung baho ni Maharlika. Yung inilalabas niya, na baho ng mga Marcos, kung ikukumpara doon sa baho niya, grabe, mas mabaho at malayo palang umaalingasaw na yung baho na ito ni Maharlika. At grabe grabe. Alam nyo ba, sabi ni Mima, dyan sa video, simplihan lang natin, dadaanan natin, kaya naman kay Madam Mima eh. So, ito pa lang si Maharlika, may asawang itim, Black American, alright, na matanda na. So, ano pala niya yon, pasyente. Kasi ito pa lang si Maharlika ay naging sabi nga ni Mima, domestic helper. At ang ginagawa niya, inaalagaan niya itong matandang Black American. At syempre, mataas ang pangarap ni Maharlika. Nanligaw daw. Di umano, ewan ko nanligaw o o talagang inano lang niya. Talagang tawag doon, tinukso para magkagusto sa kanya. Kasi pangarap niya, pero mo, DH ka. Tapos caregiver. Tapos, syempre gusto mo, pangarap pala niya maging American citizen. So siguro, ang ginawa niya, medyo nagpa-sexy at nagpa-cute-cute. Kaya gusto siya ng kanyang pasyente. At yun na nga ang nangyari. Kinasal sila at nagkaanak. Pero ang nangyari daw mga kababayan, parang syempre, matanda na yung lalaki, pero nata siyang the other one, ang ginawa, grabe mga kababayan nilason daw. What? Ni Maharlika, etong kanyang yung kanyang asawang Black American. Grabe. Mas matindi pa doon sa sinasabi niyang mga expose niya. Grabe. Mamamatay tao? Nilason niya? Kasi nurse pala to eh. Si Maharlika. So ganun pala ginawa nito. Ni Maharlika, naku magsalita, kala mo pagkalinis-linis yung pala. Nako. Mamamatay tao pala to. Kaya ikaw, Morales, mag-ingat-ingat ka. Sabi ko sa'yo, Mr. Morales, mag-ingat-ingat ka. Hindi mo alam. Baka sineset up ka na ng mga yan. Hindi nga, Mr. Morales, ako, hindi malayo mangyari sa nakikita namin ngayon. Ginagamit ka nila. Delikado ka dyan, sa totoo lang. Kaya, Mr. Morales, mag-isip-isip ka. Baka ikaw ay maging sakripisyo. Eto pa lang si Maharlika, mamamatay tao. Babase dito sa vlog ni Mima. Ito, pakinggan natin. Baka sabihin niya naman, sisinungaling tayo Ito. Ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys. Pinag-isipan ko pa talaga kung i-reveal ko to, pero I think kailangan nyo tong malaman. So ito na nga po guys. Ito guys, nakabilib si Mima. Palakpakan natin si Mima. Babae ito pero napakatapang.
At tumatayo to sa katotohanan. Gano'n lang naman tayo eh. Kapag nasa tama tayo, nasa totoo tayo, hindi natin dapat matakot. Wala tayong dapat katakutan. So, pinag-isipan niya maigi. At ito, nilalabas niya na yung na-discovery base din sa binigay sa kanyang mga dokumento o impormasyon ng kanyang anonymous sender. Ayan, kumbaga meron ding informant etong si Mima. I-reveal natin yung pinaka-darkest secret ni Maharlika na ginawa niya sa kanyang asawang Amerikanong itim. So ito na nga po guys, sa totoo lang ha, malaking pasabog to. Kasi nagmamalinis si Maharlika dito sa social media, di ba? Pero sa gitna at sa likod, harap, pagilid ng kanyang pagmamalinis, putang ina, meron siyang ginawang kasalanan na hindi ko alam kung ngayon nabigyan na ng hustisya. Hindi ko gawain ng mga Pilipino. Diyos ko po, guys, tataas yung balahibo nyo dito. Ganito po kasama si Maharlika. Anyway, itong revelation natin na to, actually, I have a photocopy. Yan, guys. Meron tayong photocopy ng autopsy ng kanyang asawa. Meron tayong photocopy, hindi po ako nagsisinungaling, kasi meron pong nag-send sa akin na unanimous ang pangalan. Alam nyo ba, guys, itong si Maharlika ay graduate pala ng nursing. Kwento ko muna sa inyo ha, si Maharlika graduate pala ng nursing dito sa Pilipinas. Nagtrabaho itong si Maharlika according dito sa Okay, graduate si Maharlika. Pero ano ba? License ba? Licensed nurse ba? Hindi, abangan natin, tingnan natin kasi meron mga graduate pero hindi naman lisensyado. email. Tapos may mga picture na sinend sa akin. Yung unanimous messenger na to, 'di ba? Itong unanimous lover natin, hindi ko alam kung bakit niya nga sa akin sinend eh. Itong si Maharlika, graduate pala ng nursing sa bansang Pilipinas. Taong year 2007 or 2010, kasi may nakalagay doon 2007 at 2010. Babasahin ko na lang sa inyo mamaya or papakita ko kung this is the time, kailangan natin i-reveal natin. Noong taong 2007 or 2010, si Maharlika lumipad ng ibang bansa. Nagtrabaho siya bilang caregiver, domestic helper. Wala namang masama guys, kung mag-domestic helper ka, kahit ikaw ay graduate ng nursing, tapos pagdating mo doon, taga-alaga ka ng matanda, there's nothing wrong with that. Kasi marangal yung trabaho na yon. Ang problema dito guys, gustong maging US citizen itong si Maharlika. So ngayon, yung inaalagaan niyang 57 years old na matanda, nanligaw sa kanya. Nanligaw kay Maharlika. And Yun nga sabi ko nanligaw. Pero baka naman nagbigay siya ng motibo. Kasi mataas pangarap niya eh. Mataas pangarap niya eh. Ay syempre, ako pagkakataon ko na to. Iba ganun eh. Pagkakataon ko na to, malapit na to. Malapit na kunin ni Lord to. Malapit na maganyan to. So, gagamitin ko na yung aking powers. Kasi, kung sa convincing powers, sa tingin ko, malakas convincing powers nito ni Maharlika eh. Si Morales nga, nakakonvince niya eh. Namalagay sa alanganin yung buhay ni ni Morales eh. Tapos, ang dami niya mga DDS na nakokonvince eh. So medyo siguro maganda talaga yung kanyang training pagdating po diyan sa convincing. Medyo malakas yung kanyang convincing powers. Kaya siguro niligawan siya nung kanyang pasyente o nung kanyang inaalagaan. then eventually, nagpakasal sila. So that's why meron siyang tawag dito, US citizen. Yan. Hindi ko alam kung ano yun kasi hindi pa naman ako nakapunta ng ibang bansa. According lang po sa unanimous messenger na nag-message sa akin. So yung mga picture na sinend niya sa akin, pinrint out ko. Nandito nga guys, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Nandito pinrint out ko. Nandito, mahaba, makapal ito. Pag inisa-isa natin to, hindi ko pa nakita lahat ng picture na to. Pero yung autopsy lang po. Bago tayo pumunta sa autopsy, ito yung nangyari. Yung asawa niya, nagkaroon sila, hindi daw talaga, kasi according to Sunny, sa unanimous lovers na nag-send sa atin, nagkaroon ng anak, itong si Maharlika. Kasi nung lumipad siya, doon sa ibang bansa bilang domestic helper, bata-bata pa naman itong si Maharlika. So, najuntis ang lola nyo. So, nung najuntis ang lola nyo, and tapos niya nang makuha yung mission niya eh gusto din atang humanap ng matigas na hotdog, at hindi na malamtay na hotdog, itong So yan, so ibig sabihin, naghanap ng iba. si Maharlika. Alam niyo kung ano ginawa niya sa kanyang asawa? Nilason niya. Nakalagay dito sa Grabe naman. Derechahan na yan guys Derechahang salita Nilason. Nilason. Mismo narinig natin, nilason. Wala na nga di umano kasi nandun sa dokumento eh. Nasa dokumento eh. Na nilason. Kaya namatay yung asawa niya
dahil sa lason. Grabe naman. Grabe naman ito. Akala ko ba linis-linis na ito? Yung pala, naku, delikado. Delikado pala magdidikit dito kay Maharlika. Autopsy. Nilason niya ang kanyang asawa. At ito yung malala dito, guys, kasi siya yung nag-aalaga sa kanyang asawa, di ba? Inaalagaan niya itong kanyang asawa. Ito yung mas nakakaiyak dito, yung masaklap dito. Hindi man lang nabigyan ng hustisya itong pagkategi ng kanyang asawa. Alam niyo kung bakit hindi nabigyan ng hustisya, guys? Kasi actually nireklamo itong si Maharlika ng tawag dito, ng pamilya ng lalaki. Pero dahil na meron silang anak at 4 years old pa lang during that time, kasi di ba 57 itong matanda, namatay mga 60, 61, 62, basta ganun. After 4 years nga po, guys, compute nyo na lang, nategi nga itong asawa at lumabas sa autopsy na nilason. So sino pa ba yung maglalason doon? Si Maharlika, kasi siya lang naman yung nag-aalaga doon. At saka nurse. May pinag-aralan itong si Maharlika. Eh, Diyot, diba, inamilis ka, nanggigigil ako sa'yo, hindi gawain ng Pilipino yung ganun. Diba? Tapos yung pangalawa niyang asawa ngayon, ewan ko kung sila pa, kasi according lang din dito sa unanimous na to, pinipirahan niya. Kasi sandamakmak pala yung nakapatong na kaso sa kanya ngayon. Grabe. Mamamatay tao na, tapos namimera pa, gold digger pa. Grabe ka naman, Maharlika. Pinipirahan niya yung pangalawa niyang asawa. So going back dito sa kanyang first na asawa, kinasuhan siya ng pamilya ng lalaki, ng Black American. Ang problema nga lang dito, hindi itinuloy yung kaso kasi meron silang anak. Meron silang anak na na lalaki. So yung kulay ng lalaki kayo manggi. Hindi naman totally black, hindi din totally white. Parang kutis Pilipino. Kutis Pilipino nga kasi black and white. Ano pa bang labas nun? Hindi moreno. Diba? So itong kanilang anak na lalaki, hindi pa din nasasagot yung mga tanong na tinatanong ng anak ng lalaki sa kanya kung nasaan yung tatay. At hindi ko din alam kung nasa poder pa ni Maharlika or nag-asawa na. Kasi hanggang doon lang naman yung kwento sa akin ng unanimous lovers natin. Sa totoo lang, guys, wala akong balak halukayin itong buhay ni Maharlika. Pero nandito sa papel na to, ipapakita ko sa inyo soon. Siguro this is not the right time para i-reveal ko muna yung autopsy ng kanyang asawa. Kasi nakalagay din doon kung ano yung pangalan ng kanyang first na asawa, kung kailan namatay, anong hospital, ano yung gamot na ginamit para itegi itong kanyang asawa. Pero guys, yung pinaka-overall concept lang natin dito, yung pinaka-main objective lang natin dito sa sinasabi natin ngayon is putang ina ka, bakit mo ginawa yun? Tapos ngayon, nagmamalinis ka. Diba? So, sobrang linis mo, hayop ka, ikaw pala tong meron sa damakmak na baho na itinatago. Hindi ka ba nahihiya nun? Ha? Hindi ka nahihiya nun? Well, kung gusto niya akong kasuhan, dahil kung sa Alright, so yan. Grabe yung revelasyon. Revelasyon ni Mima dyan kay Maharlika. At ito, inireveal na rin mga kababayan dun sa isa pang video kung ano yung ginamit ni Maharlika. Ito. Pupuntahan natin. alam mo, binibigay naman pala sa'yo lahat ng gusto mo. Lahat ng luho mo. Kasi kahit social climber ka, kahit alam ng pamilya na lalaki na pera lang yung habol sa'yo, pinagkatiwalaan ka nila. Tinuring ka din pala nilang pamilya. Pero ano yung ginawa mo? Binaboy mo. Diba? Hindi mo lang binaboy yung lalaki, bagkus binaboy mo ang pagkatao nating mga Pilipino. Kaya wala ka palang kaibigan dyan sa Amerika. Kasi natatakot sa'yo. Diba? Mantakin nyo guys, kung mahal mo yung asawa mo, wala man lang akong nakitang picture ni Maharlika na kasama ang kanyang asawa. And itong mga sinasabi ko guys, according ito sa sender natin, 11 na dokumento guys na hawak ko. Actually, i-reveal natin to isa-isa. Unahin lang muna natin yung autopsy. Tapos ngayon, talakayin muna natin yung ginamit nga po guys na gamot ni Maharlika dito sa kanyang asawa para tsibugin. Meron din sinend sa akin ng HIV test ni Maharlika. So sa bawat picture na sinesend dyan, merong caption para hindi ako malito or baka ganun yung gusto niyang message eh. Yun ata yung gusto niyang ibulgar ko. Anyway, eto na nga po guys. Sa mga hindi po nakakaalam, kasi hindi naman po ako nag-aral ng medisina. And itong si Maharlika, syempre nag-aral ko ng medisina, meron po siyang alam sa gamot. So 7 days na palang tinrabaho, according kay unanimous 7 days pa lang tinrabaho ni Maharlika itong pagtegi nga, pagtsibog sa kanyang Diyosawa. So ngayon nga po guys, grabe, pinadusa niya eh. Pinarusahan niya yung kanyang Diyosawa. Samantalang ito yung mga gamot nga guys familiar ba kayo dito sa sa anti-freeze? Yan daw po guys yung iniinom na walang lasa and yung opioid. Hindi ako familiar diyan sa mga gamot na yan kasi hindi naman ako nag-aral ng medisina. Pero yung mga gamot na yan po ang ginamit di umano ni Maharlika para daw po ipachibog ang kanyang Diyosawa. Kasi yung pinaka-main objective lang naman ni Maharlika daw is to, ito yung nakalagay dito sa ito yung nakalagay dito sa email sa atin ni Yuna na magkaroon siya ng US visa kasi nga daw guys dito
pa lang sa Pilipinas, madami na din daw po siyang ginawang kasalanan dito. So kabilang na nga din po dito guys yung nagnakaw daw po ng alahas and nangutang ng sandamakmak na pera. Hindi ko alam kung totoo yun or hindi kasi according lang to guys kay Unanimous Sender. Anyway, dito tayo mag-focus sa sinad niya sa aking picture. Reference niya lang to guys. Ganito guys yung picture ng opioid na ginamit. Yan yung opioid guys. Naka-reflect camera tayo. Opioid yung Okay. Tingnan nga. Check natin ha. Sisilipin natin sa Google ngayon kung ano yung ano na yan. Sandali ah. OPIO. Check lang natin ha. OPIO. IB. Okay. Opioid. Okay. Check natin kung ano yung opioid. Ha? Opioids pala. Opioid tuloy. Opioid. Okay, so dito tayo guys ngayon Dito tayo ngayon sa lalakihan na natin para makita ninyo. Ito yung opioids. Ito yung yung binigay ni Maharlika dun sa kanyang asawa. So basahin lang natin ano ba to? What makes opioid? Paano ba ang basa na ito? Check muna natin. Opioid pronunciation. Opioid. Okay. So, ang talagang basa pala rito guys, opioid. Yan, opioid. Yan. So, what are opioids and why are they dangerous? Okay. So, itong binibigay pala ni Maharlika dun sa kanyang asawa, dati, yung kanyang matandang Black American na asawa, dangerous. Ito basahin natin. When used as directed by your doctor, opioid medicine safely help control severe pain. Such as pain, you may have altered surgery. But there are risks when medicines aren't used correctly. Okay. Itong gamot daw na to, opioid, ay nakakatanggal ng severe pain. So para matanggal yung pain, kinakailangan bigyan mo ng opioid. So malakas tong Kaya nga sabi rito, merong risk. Kapag itong gamot na to ay hindi nagagamit ng maayos, correctly, ito ngayon yung pwede mangyari. Opioids are a broad group of pain-relieving medicines that work with your brain cells. Okay, opioids can be made from poppy plant. For example, morphine. So yun yung mga kasabayan niya, morphine. Opioids can be made in laboratory. For example, fentanyl. So parang fentanyl, ganun din. So ito rin pala yung iniinom ni Duterte. Parang ganun din. Fentanyl. So kagrupo pala ito ng fentanyl, mga kababayan. Actic and Fentora. Other opioids that may sound familiar include codeine, hydrocodone, oxycodone, pero marami pa. Opioids medicine travel through the blood and attach to opioid receptors in brain cells. These block pain messages and can boost feelings of pleasure. So parang pala, nakaka-high pala itong mga opioids. So, ito palang fentanyl, ganun din, nakaka-high. Kasama kasi sa grupo yung fentanyl eh. So, ibig sabihin guys, ito palang gamot na ito, nakaka-high. Yung opioids, kaya ito yung binibigay ni Maharlika. Ngayon ito, paano ba nagiging dangerous yung gamot na opioids? What makes opioid medicine effective for treating pain also can make them dangerous? Paano? At lower doses, opioids make you feel sleepy. But higher doses can slow your breathing and heart rate, which can lead to death. Ayan mga kababayan. So pwedeng mamatay ang isang tao pag binigyan mo ng opioids. Ito nga yung nandyan sa picture ni Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Yung opioid na yan, mga kababayan, yung medicine na yan, parang fentanyl, alright, ay delikado kapag hindi ginagamit ng maayos. Sabi rito, higher doses ang ginagawa, pababagalin yung iyong paghinga, pati yun ang heart rate. So, babagal yung tibok ng puso mo. Babagal yung tibok ng puso mo.
And the feeling and the pleasure or feeling high that results from taking an opioid can make you want to continue taking them more often and at higher doses. This can lead to addiction. So, kung gumagamit ka pala ng fentanyl, addict ka rin. Addict ka rin pala eh. At, pati pala to si si Duterte addict din. Kasi pag lagi mong tinitake, often in higher doses, this can lead to addiction. Your brain and behavior are so badly affected that you no longer can control your use of opioids. You can reduce your risk of dangerous side effects by following your doctor's instructions carefully and taking your medicine as prescribed. Okay, ito. Hindi sinabi doon kung may doktor si Hindi sinabi doon kung may doktor si yung asawa ni Maharlika. Kasi siya lang nag-aalaga. So, pwede niyang binibigay yung gamot, opioids. Baka binibigay niya ng pasikreto. O kaya naman, kasi hindi pwede magbigay ng prescription ng nurse lalong-lalo kung graduate ka lang. Saka kahit license ka, bawal. Nurses, hindi ka pwede magbigay ng gamot basta-basta. Diba? Kailangan doktor ang magpe-prescribe. Tapos ito nangyari pala. So pwedeng anong nangyari, hindi binigay na maayos yung gamot, hindi natin alam kung pinescribe ng doktor yung gamot pwedeng hindi na prescribe, talagang binigay lang ni Maharlika yung gamot. Para nga, mategi. Naku. Kasi pag in-overdose mo, mamamatay yung tao lilaw-linaw Ito na nga, pinapakita ko na nga sa inyo nakasulat dito Mamamatay yung pasyente pag hindi nabigyan ng maayos. Di ba? But higher doses can slow your breathing and heart rate which can lead to death. Grabe. So yan mga kababayan, yung ginawa ni Maharlika. Balik tayo kay Mima. Kasi dyan guys, yan daw po guys yung ginamit na opioid, high dose medicine drugs po yan sa kanyang asawa. For painkiller pala, bakit mo ginamit sa asawa mo? Tapos ito guys yung anti-freeze. Yan, anti-freeze. Yan po guys yung Prestone. Hindi ko alam. Anti-freeze, Prestone. Ano yan? Bakit siya binigyan yan? Anti-freeze. Check natin Check natin ngayon dito. Yan. Ito guys, nandito tayo sa Google. Anti-freeze. Tingnan natin. Anti-freeze. Ano to? Coolant? Coolant yan coolant. Ba't bibigyan mo ng coolant yung asawa mo? Gago. Gago pala to si Maharlika ano to? Ito, anti-freeze. Wikipedia. Dito tayo sa Wikipedia. An anti-freeze is an additive which lowers the freezing point of a water-based liquid. The anti-freeze mixture is used to achieve freezing point depression for cold environments. Actually, hindi ito gamot. Hindi ito dapat pinapaano sa tao. Pang kotse ito Ginawa niyang kotse asawa niya. Grabe. Pinainom niya ng coolant yung asawa niya. Ayan Common antifreezes also increase the boiling point of a liquid, allowing higher coolant temperature. However, all common antifreeze additives also have lower heat capacities than water and do reduce. Ito nga yun, coolant nga yun Ito yung ginagamit sa ginagamit sa kotse to para hindi mag-overheat Nag-overheat ba yung asawa niya? Maharlika to. Nag-overheat ba asawa ni Maharlika? Bakit niya binigyan ng coolant? Ginawang kotse? Ibang klase talaga. Maharlika. Matindi to mga kababayan. Tapos kung magsalita ka, pagkalinis-linis mo, na-overdose ng
nung gamot na addictive na parang fentanyl. Tapos binibigyan mo ng ano to, coolant? Siguro may supply ng coolant dun sa bahay kasi may mga kotse siguro yan eh. Kasi hindi naman pwedeng lumabas-labas siya at bumili ng kung ano-ano. Siguro dumiskarte, painumin ko na lang ng coolant to. Yan namang kotse. Ito yung nilalagay sa sa radiator eh. Para hindi mag-overheat eh, di ba? Di ba yung nilalagay natin sa radiator? Instead na tubig, coolant nilalagay natin para anti-freeze. Yung pala purpose nun? Para, kasi mas matagal yung pag-control niya sa temperature kaysa sa tubig. Kaya mas matagal uminit kapag ito anti-freeze. Pero ginawa mo, Maharlika, pinainom mo anti-freeze, coolant sa asawa mo. Grabe. At sabi, 7 days tinrabaho. Ibang Alam mo klase. kung saan ko ginagamit, parang feeling ko sa motor ko ginagamit eh. Pero ito guys, wala daw po itong lasa. Yan yung sabi ni Yuna. Wala daw po itong lasa and pinapatake niya daw po ito sa kanyang jusawa every time na umiinom ng kape. Hinahalo niya. Diyos ko po, alam niyo, nakakaawa ang pagkatao ni Maharlika kasi binibigay naman pala lahat sa'yo ng asawa mo. Binibigay sa'yo eh. Hindi nga yung mga luho mo kasi nga social climber ka. Diba, nagnakaw ka nga, di umano ng alahas para makabili ka ng mga luxurious bags. Kasi mahilig daw po guys, di umano itong si Maharlika sa mga bags. Nako, yung pa pala. Grabe. Mamamatay tao. Gold digger. Magnanakaw pa. Tapos sadista pa. Kasi pinahirapan talaga. Inunti-unti yung pag ganyan doon sa sa asawa. Ibang klase. Tapos kung magsalita, kala mo, lagi niya sinasabi, para sa bayan, para sa Pilipino. Tapos ganun pala, sinisira mo pala ang kredibilidad ng mga Pilipino sa pinaggagawa mo. Oh, matindi ka rin pala eh. Yung credibility mo rin pala, questionable eh. Pero kung magsalita ka, kala mo. And Morales, Mr. Morales, sa totoo lang, pag-isip-isip ka, delikado ka. Delikado ka, Mr. Morales. Diba? So sobrang hilig niya sa bags. Ang ginagawa niya, nagnanakaw na siya ng mga alahas. So, may mapano na gawa ni Maharlika na magnakaw ng alahas. Nagtatrabaho daw pala itong si Maharlika diyan sa Cubao bilang isang bartender. Tapos yung kanyang alinjog, ginagamit niya nung bata-bata pa daw siya. And then yung kanyang mga customer, hinuhututan niya. So, bali pinapahawak yung kanyang tipay daw, di umano. Tapos after noon, yayakapin. Tapos yung modus na. Ayan po yung ginagawang modus ni Maharlika as dito sa ating sender. And then, nung napunta siya doon sa Jamaica, syempre, pinaghahanap na pala siya dito kasi madami siyang napag-utangan. Tapos na-report din pala ito noon ng kumitipas ng mga alahas. Yun, nagstay siya doon sa Jamaica. Syempre, may pinag-aralan naman kasi nga nakapagtapos sa nurse. Ewan ko ba, mantakin nyo guys, no? Nakapagtapos ka, professional ka, tapos magnanakaw ka. Diba, hindi ko ba nahiya nun? Alright, so, magnanakaw. Tapos pukpuk pa. Grabe naman yan. Grabe naman yan. So, ayan ba yung Maharlika? Ayan ba yung credibility mo? Ayan ba yung pagkatao mo? Na kung magsalita ka, parang gusto mo, paniwalaan ka ng mga tao. Pero ganyan ka pala. Grabe. Dito pala sa Pilipinas, ayaw mo ng tinulongges, dinakawan. Kaya ka pala, nagpumilit mag-Amerika. At talagang dun ito pa. Diyari mo pa yung asawa mo dyan. Kaya pala ngayon, enjoy na enjoy ka sa buhay mo. So yan mga kababayan yung nako. Ayan yung pasabog ni Mima tungkol dito kay Maharlika na grabe po mga kababayan, biruin ninyo. In-overdose, tapos ginawang kotse, ginawang kotse. Parang radiator lang. Yung kape, hinahaluan ng coolant. Anak ng tokwa, matatawa ka eh. Nakakatawa yung ginawa niya, pero grabe. Ibang klase mga kababayan. Grabe ka, Maharlika. Ayan ngayon, sagutin mo. Ang dami mong ina-expose ngayon, ito sagutin mo. Ito pala tunay mong pagkatao. Kaya, antayin natin kung ano yung sasagutin Maharlika dito kasi kalat na to social media eh. At ito,
kahit papaano nakakatulong din tayo para mas lalong malaman ng ating mga kababayan itong tunay na pagkatao nitong Maharlika na ito na kinabibiliban nitong mga DDS, na mga DD shit. Ito pala, mamamatay tao pala. Itong sinasabi ninyong taga-expose ng katarantaduhan, kalokohan, kasamaan ng mga Marcoses. Pero tingnan nyo, mas matindi pala itong ginawa ni Maharlika. Alright, so yun lang mga kababayan. Abangan natin yung mga susunod pang mga exposés at abangan natin yung sagot ni Maharlika tungkol dito. So, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.